Thank you very much, Ma'am Heidi Mendoza, for joining us in person. It's always a pleasure to join you, but this time, of course, in flesh. As we speak, no, there are big developments happening. Kakabalik ko lang sa Pilipinas. Next thing I know, wala na yung Speaker of the House, no, someone very close to the President, the first cousin of the President, someone who oversaw and corralled the votes to impeach Sara Duterte. Kumbaga siguro kung may quote-unquote hit list yung mga Dutertes, isa dyan si Romualdez. We're also coming on the heels of the fact that we don't know the situation of General Torre, medyo in suspension. So many would say that the Dutertes are not necessarily unhappy since the president has opened the Pandora's box Yeah. of anti-corruption investigation. But you can also see that the president is feeling the pressure to do something about it. And I think that's why many read the Romualdez basically removal as the Speaker of the House as a kind of a reflection of that. Having said that, you have been in this business of auditing and fighting corruption for a very long time. Is there something that makes you feel different about this, especially when you look at the Napoles PDAF scandal, the million people march more than a decade ago? Is there something that gives you a sense this time is different? Well, good morning, Richard, and good morning to all your followers. One thing that's making me a little bit hopeful than in the past is that uh, we we are somehow seeing that some packets of hope. First from the president, siya yung nagsabi nito di ba? And kinol on siya ng mga tao, siya yung nag-imbestiga, siya yung nag-expose, siya rin yung nag nag ng mga actions like alam natin numinipis yung political capital niya, di ba? Yeah. Dahil he's basically running against his political party, the members of the political party. What's giving me hope is that nag-cut across yung issue across different sectors of the society. Hindi yan nangyari Right. before when I was still auditing na kahit na nung wala pa akong asawa at anak. Walang pakialam ang mga tao. Lagi lang nila sasabihin, lilipas din yan. Panapanahon lang yan. Or something like, wala akong pakialam dyan, mahirap pag-usapan yan. But this time, nakita natin na, Richard, I was trying to review posts sa social media and I noticed na even yung mga movie reporters, hook na hook sila dito sa mga issues na ito. Why am I excited? Kasi yung mga movie reporters, ito yung mga balitang pinapanood ng mga masa. So that means to say, yung pinaghirapan namin noon, we're trying to explain the power of citizens' participation. We're trying to explain the different processes of the government because how can you exact accountability if you are not even aware of what are the different processes inside the government, how the government operates, di ba? And now we're seeing a lot of bloggers like you, a lot of journalists, and a lot of videos kahit sa TikTok, explaining the budget process. Iba yun When you try to share information on the citizens, nagkakaroon ito ng interaction And wag nating kalimutan, yung pag-call out ng mga Gen Zs dito sa mga tinatawag nating Nepo babies. Ibig sabihin, nakakatuwa dahil ang usapan ng pagbabantay sa kaba ng bayan ay nalipat hindi lamang mula doon sa mga nasa loob ng pamahalaan at nabigyan ng katungkulan gaya ng mga auditor, taga-ombudsman, taga-budget, kung hindi ito ay naisalin at naibahagi sa lahat ng sectors ng lipunan. Yan, Richard, Tagalog ako ng Tagalog. Yeah, okay lang, sila po. Yeah. So this is exciting. Dahil sa tingin natin, ang kailangan kasi natin, what's sad with this fight against corruption is that it is a fight against undying enemies. Di ba? Kaya ang biro namin, kailangan mahaba ang buhay namin. Hindi lang yon, kailangan may force. Kaya hindi pwedeng kami lang yung nadi-disappoint, kami lang yung nagagalit. Hindi pwedeng ikaw lang yung nadi-disappoint dahil ikaw yung nagbabalita nito, Kailangan nararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan yung kahalagahan ng binabantayan natin. Saan napupunta ang pera ng bayan? May kinalaman din kaya ito doon sa scale of corruption we're talking about because back in the day, I remember with Napoles, mga 10 billion pesos ang pinag-usapan. Ngayon, mukhang 10 billion dollars or even more kung follow natin yung sinabi ni Senator Lacson na baka may nasayang na 1 trillion pesos over the past decade over this. So siguro nakakagalit din ito dahil marami sa ating mga kababayan are dealing already with cost of living issues. Food inflation has been bad for a few years. Clearly, the president also recognizes this. To what degree do you think yung scale also
And the fact that you have champions like yourself, like Mayor Vico, coming out, even calling out supposed journalists doing fluff pieces, Yeah. etc. Like, do you think this makes it different this time? Yes, of course. Yung tinatanong mo, may kinalaman ba ito because in terms of the size of the amount of money involved, ano? And mamaya may lecture ako sa New World Hotel. And basically, ang sasabihin ko, ang sinasabi ng marami, lalo na yung mga eksperto sa ibang bansa, na complicate daw yung mga trabaho ng anti-corruption experts, mga auditors, dahil na-facilitate yung yung pag-create ng mga fraudulent acts, di ba? Because of the use of technology, di ba? Right. Pwede ka namang gawa ng resibo, etc., etc. Pero sabi ko, lo and behold, observe natin, hindi na-complicate yung manner of concealment, di ba? Right. Hindi rin na-complicate yung pagnanakaw, di ba? Wala eh. Tingnan natin yung DPWH. Right. Meron bang ginamitan ng AI technology na kailangan din natin gamitan ng counter AI na medyo complicated, di ba? Wala, simple lang. 4 lang sila, di ba? Merong nag-head ng bids and awards, merong nag-submit ng statement of work accomplished, merong nag-inspect, may nag-approve. Bingo! Bilyong-bilyong pera sa mesa, di ba? Pag tiningnan natin ito, hindi natin pwedeng sabihin na kung may AI na, ang dali nilang mandaya. No. This time, ang ipinapakita sa atin ay merong isang sistema at merong isang factor na nagsusumigaw sa ating lahat. Ito yung kaya at kailangan nating tutukan. So, sa tingin ko, hindi lang yung nalakihan tayo sa amount. Kung hindi, maraming tinamaan eh. Nabaha ka, may namatay, may nawala ng properties, na-traffic ka. Eh kahit pa sabihin mo nakatira ka doon sa village na hindi binabaha, pero na-traffic ka, busit Yeah. na busit ka, di ba? And then nakita mo yung perang nakano sa mesa. And then nakita mo, anong ginagawa ng mga controls? This leads us to yung system na naandun noon, ganun din ngayon. Ang problema, yung mga controls at yung oversight na co-op, hindi sila nag-work, di ba? You have a Bids and Awards Committee. Ano nangyari? Bakit hindi nakitang mukhang hiniram lang ang lisensya? Supposedly, kita yan eh. Pagdating sa documents na isasubmit together with the bid proposals, di ba? Anong nangyari doon sa tinatawag nating statement of work accomplished? Kailangan pupuntahan yung project Right. di ba? Anong nangyari doon sa nag-approve ng statement of work accomplished? Nakita mo doon parang 2 araw or something, I might be wrong in terms of number of days, 48% accomplished na. Kung ikaw yung nagpo-process ng voucher, Richard, flood control ito. Sa 2 araw, significant na yung accomplishment. Hindi ba ikaw mapapaisip? Right. At Medyo ito pa, nakakagulat siya. ito pa yung nakakagulat doon. Ang sabi ni Bryce, yun daw mga pera iniligay sa kahon na sa opisina. Grabe. Wala man lang bang nag-isip na, ano to? Yeah. Bakit may ganito? O nagtsikahan, di ba? At yung bangko. Nung ini-encash ang cheque, Right. bilyon-bilyon nakalagay Medyo sa lantaran talaga siya. walang pakialaman. Mm. And that's why sabi ko, hindi tayo namomroblema because of advancement in AI technology or the so-called whatever, kung ano-ano mang mga pandarayang ginagawa or scam. It's actually yung sistema mo, parehas pa rin. Unfortunately, hindi natin nagawang bantayan, tingnan, ang mga controls ba na nilagay natin ay gumagana. At hindi natin natingnan yung system of oversight, di ba? On the part of the auditor. Di ba? Tinatanong natin, anong ginawa? Sabi natin post-audit. Pero hindi ito excuse eh. Kasi Richard, dapat magsasubmit sila ng annual procurement plan. Right. Na andun sa APP yung, manggagawa kami ng flood control. Yung auditor, post-audit, after the payment, mag-audit. But it doesn't exempt you from the fact na, malaki ang amount nito Pwede ko sigurong tingnan kung mag-attend ako ng bidding. Because you are invited. As the resident auditor, you are invited in the conduct of bidding. Kung nag-observe siya ng bidding, nakita niya more or less kung meron bang nagaganap na bidding or bidding-biddingan yan. Pangalawa, alam mong napakalaki ng amount. Pwede kahit papano, tiningnan mo man lang, saan kaya ang project nito? Tinanong mo man lang. Ganun kalaki yung bayad. Engineer, Yeah. ang laki ng project niyo saan niyo ba gagawin yan, di ba? Right. More or less, nagparamdam ka na gusto kong makita. Even if sabihin pa nating post-audit yan. So, ang ibig sabihin nito, we're looking at the system na masyadong na-compromise.
Kaya minsan, Richard, ang hirap isipin na parang lahat ng tao nakatutok sa creation ng ICI. Right. It is as if matatapos ang ating nakawan pagdating sa ICI. Ang tanong ko, a lot of the citizens are asking, nasaan ang COA? Hindi ko ini-exempt, pero take note ha, ang dami naming disallowances, billions, ano? Ang dami naming audit reports. Nasaan sila? Nasa ombudsman o nasa Sandigan Bayan? Right. So, at yung mga vouchers ng Ghost Project, hindi pa sila isinabmit sa COA. So, ito yung tinatawag nating compliance issue. Supposedly, after payment, within 10 days, ipapadala ang lahat ng vouchers sa Commission on Audit. In this particular project ng WOW Builders, March yung payment eh. So 10 days after March 31, they should have been in the custody of the Commission on Audit. Alam mo, hanggang ngayon, hindi siya naibigay. That's why the auditors issued immediately the notice of disallowances. So hindi ito yung panahon na paghuhugas ng kamay o paghahanapan Right. sinong may sala. Lahat tayo may pagkukulang. At babalikan ko yung importanteng punto dito. Ito yung tinatawag nating tone at the top o yung control environment. Ano ang tono ng presidente? Hindi ko sinasabing wala siyang ginagawa. Pero pag sinabi niyang, kinreate ko itong ICI, does it inspire trust and confidence, di ba? Pag sinabi kong, pinalitan yung speaker, ano ba? Ito ba ay kapartido pa rin? O ito ba ay katiwa-tiwala? O ito ba ay tipong immediate response mo? Kasi parang knee-jerk reaction na lang na, eto, galit na galit sila kay Saldi, etc. Galit sila kay speaker. At etong dating kasama ko sa unity, ito ang laging binabanatan. So what I'm trying to say is, kung ano yung tone at the top, kung ano yung mga values ng mga nasa paligid ng gobyerno, ito yung magdedetermine kung masasaraduhan natin talaga yung gripo ng public funds para walang tutulo sa korupsyon. If we fail to do this, magpapatuloy lang yan. Kahit gaano kagaling ang ICI. Imagine, Richard, nag-iimbestiga sila. Nag-iimbestiga ang COA. Nag-audit ang COA rather. Nag-iimbestiga ang ombudsman. May Senate and Congress. Lahat-lahat isang pupuntahan yan, the court. Ang tanong natin, naandun pa nga yung sangkaterbang audit findings namin at Right. audit cases namin, ano? In my case, nag-audit ako, buntis ako sa anak ko, nagkaroon ng final conviction, 18 years old ang anak ko. So, pupunta ang desisyon at ang pinakang report ng ICI sa Sandigan with the, or perhaps sa ombudsman muna, with the matching recommendation. The question is, ano yung guarantee na magagawa natin yung tinatawag nating panagutin ang lahat ng nagnakaw sa panahong naandun pa ang interes ng bayan. Sa panahong gising na gising at mulat na mulat sapagkat sariwa pa ang lahat ng ingay ng lipunan. Nakaka-inspire ba to? No, ang gusto ko maintindihan is matagal na itong problema ng corruption. That was what kaya minention ko yung Napoles case. And of course, it's a frustrating case dahil nakita natin maraming mga sangkot dyan or allegedly sangkot. So of them are still in positions of power, Lalo right? pa. Yes, Nanalo and pa, Senador. apparently ngayon pa sila nagmamaganda na galit sila sa corruption. True. So, but at the same time, meron ka rin concern more recently na yung asawa na isang commissioner sa Exactly. COA ay involved din pala. So, something has metastasized. So, malalim ang gut ng corruption, pero bakit siya lumala over the past decade? Yun ang gusto ko maintindihan. Okay. Because the system that is supposed to work for, remember, it's the same system na nung kami ang naandon, ha? Right. Diba? At nakapagsabit naman kami ng report. And to be honest, itong Napoles case, na-file namin ng cases niyan sa diba? Panahon namin yan. Nasa COA pa ako niyan. We were able to come out with the report. Publicly, i-discuss yung report, and then i-final yung cases, diba? And may mga pinakulong si President Noy. Alam natin yan, diba? But some are forgiven. Yung iba naman, nanalo pang senador, diba? At nanalo pang diba? So, ang titingnan natin dito ay yung culture of silence and then yung co-optation nung buong sistema, as I have said. And tatlong bagay kasi yun, diba? Yung education, prevention, and prosecution. Ang laki ng problema natin sa prosecution. I always have respect for our courts, pero napakahirap
minsan, in terms of our audit report, gusto ko lang magbigay ng example. Kunyari, ang kine-question mo ay yung public bidding, ano? So, sinabi mo na, the Diskaya case, di ba? Sabi nila, minsan nga kami yung naglalaban-laban. Nakikita namin yan sa audit kapag nire-review namin. Makikita namin, iisa yung kanilang display center, yung pinapasukan ng cheque, iisang account. So, sasabihin namin sa audit report, eto yung mga circumstantial evidence na nagpapakitang mukhang bidding-biddingan lang, di ba? You know, it's very difficult to prove in court. They will always say, para manalo ka dun sa sinasabi mong bidding-biddingan, you have to destroy the faithfulness of public bidding. And how do you do that? Lahat documents lang ang pinag-uusapan natin, di ba? Pagdating sa dokumento, wala ka namang masyadong makikita except those that are very glaring, di ba? Second, halimbawa may finding ka on overpricing. Kapag overpricing, sinabi mo, oy, overprice itong, kunyari itong laptop. Pero pag yung laptop na yon at yung overprice na yon ay result ng public bidding at hindi mo na-destroy yung faithfulness in the conduct of bidding, lalabas yun yung pinakamura on the basis of the bidding, di ba? And available. And therefore, laglag yung kaso mo ng overpricing. Isa yan. Pangalawa, sa tagal ng kaso, sa tagal ng panahon bago mapunta sa court, nag-retire na yung auditor. Wala na yung auditor. Minsan ipapatawag ka kahit retired ka. Yan yung story namin, di ba? Ang problema, yung respondent, nakapagtago na, di ba? At hindi naman natin na-freeze on time yung bank accounts. At hindi na forfeit yung mga ano, kasi very delayed ang decisions ng court. Ito yung mga tinatawag nating opportunities that strengthen or creates opportunities for corruption. Di ba? I would rephrase it. Ito yung tinatawag nating vulnerabilities or weaknesses that creates opportunities for corruption. Ang kailangan natin, Richard, is we have to find a way by which may incentive at may reward yung mga nasa loob ng pamahalaan para gawin ng tama. Tanungin kita, ano yung reward at incentive ng mga ka-office mate ni na Bryce sa DPWH para sabihin, uy, mali yan ha, bakit marami tayong pera dito sa ating kwarto, kanino may bibigay yan? Ay bakit ganyan, di ba? Or makita man lang nila na, ay 2 araw lang, bakit ganito na? What is the incentive for these people in government to do what is right? Basically, there's none. Second, yung pagiging selfish or hindi naman sana natin sabihin selfish, ito yung kultura ng Pilipino para sa pamilya. Ano sasabihin mo? Ay, bayain na sila, ayoko na ngang magkisali dyan. Kasi malapit na ako mag-retire at kailangan ako ng ayoko naman magulo pa ang aking pamilya. On the other hand, napakataas at napakalaki ng incentive at rewards sa mga gustong magnakaw. Kutsa pare, 4 lang tayo, pero kayang-kaya nating i-perfect yung transaction. Pirmahan mo na. Bukas tayo kukolekta. And then, nung sinasabi nila, gaano kalaki yung i-deliver at one point? 245 million. Tanungin natin, walang pagpapanggap. Sinong hindi mai-incentivize dito? Sinong hindi ma-reward? Kaya nga ang biruan, kung magnanakaw ka, wag konti lang. Damihan mo. May pambayad ka ng abogado, may panggastos ka sa ospital kung ma-ospital ka, at kung mamatay ka, may pang around the world ang family mo. Look at the incentives. And this is basically the answers to your question. Nakikita naman natin yan . And in fact, there are auditors, there are investigators na tapat naman sa ginagawa nila. Pero we're looking at a system that is so cramped, so na parang halos hindi mo mapagana. At yung mga controls embedded in each phase of the system are basically not operating, diba? So, parang hindi ko kayang maging hopeful. Pero, sabi ko nga, sa pamamagitan ng inyong programa, Richard, sa pamamagitan ng maraming mga journalists na nagtutulong-tulong upang maging napaka-vivid nung problema natin at lahat ay makialam. Sana magkaroon ng solusyon. At yun, baka gusto mo. Well, ako kasi parang ang focus ngayon sa mga nepo kids, sa mga elected officials. Pero mahalaga na point out natin yung failure ng justice system. Kung itong mga tao ay malaking ninakaw, big enough na may best lawyers ka,
whole law firm at pwede mo laruin yung Pwede ko system. bang mag-react dyan? Yeah, please, let's talk about that. Kasi Ang yun sakit nga ng eh. loob ko dyan. Alam mo kung bakit? Most of the time, ako yung witness doon, di ba? So, 2 taon ka nang wala sa COA. So, re-reviewin mo yung case mo, mag-aaral ka, no? And then, pagdating mo sa hearing, yung kalaban mo, 5 ang abogado. Exactly. And they are the best lawyers, as in, That di the ba? money can afford. Oo. Yeah, exactly. Wala akong binibigay na kulay. Sinasabi ko lang, they are the best lawyers. 5 pa sila, no? May isang nakabantay sa reaction mo, may isang nakabantay na gustong manggulo sa pagsagot mo, di ba? At may isang nakatutok sa bawat document at question na ibinibigay ng court. That means, kung ikaw ang witness, kailangan magaling na magaling ka. Pangalawa, kailangan matapang ka. Pangatlo, kailangan buo ang loob mo. Ang pinakang problema, on the part of the state witness, ang prosecutor mo, 10 o 20 ang kasong hawak. Pangalawa, Right. back-to-back yan, di ba? Magsusulat ka pa ng report, meron ka pang kung ano-anong mga documents na kailangang i-process. Pagkatapos yung lawyers nung kabila, well-paid, may incentive bonus. Right. May ano pa, yung pagnanalo, di ba? Ang ating prosecutor wala. May threat pa, di ba? At may political pressure pa. I'm not trying na sumide sa kanila. What I'm trying to say is, napaka-lopsided. Ang laban, Dapat di ba? maintindihan natin bakit walang accountability, no? Exactly. Hindi ito sa pagkakulang ng media coverage or pagkakulang Exactly. ng hearings. Mm. Pero dapat maintindihan ng tao yung the whole value chain, no? Or yung, di ba, na hindi lang sapat yan eh. It goes down to also your judicial institutions. So speaking of that, I mean, yung isa pang problema na pansin natin, ang pinag-usapan na natin in other platforms is yung securing of yung fiscal autonomy ng mga institution like COA na in charge of investigating this. But you have a situation whereby certain senators are pushing for a witness protection program for the Diskaya, which really raises your eyebrows at the very least, although someone else can talk about Kilay in the Senate. But you get what I'm saying? Like, why would you push for a witness protection program for the people at the heart of this corruption? And we discussed this in other platforms na minsan siguro ang concern din, if certain senators are worried that a COA report might go against them, they have all the incentives to harass you guys. So again, technical ito, pero mahalaga yan eh. Kasi dapat maintindihan ng tao, ano yung mga choke points? True, Doon sa true. sistema, Kaya bakit hindi pinag-usapan umusong exactly? Yung choke points ang mahalaga. Hindi ito Okay. usapan ng moralidad lang at saka hiya. Hiya. Paano kung Totoo, wala totoo. silang hiya? Kung wala silang moralidad, you have to look at the choke points. So I want to understand the institutional choke points. Napakahusay ng binanggit mo, Richard. At sorry, hindi ako nakapag-ayos ng kilay. But I'd like to pick up from that. You mentioned something about fiscal autonomy. Fiscal autonomy for fiscal autonomous group. Di ba? Ang tawag dyan, CFAC. Take the case of the Commission on Audit. Pipila kami sa budget. Di ba? Pipila kami. Right. And this is a reality. Nakapila kami. Alam mo, Richard, nung ako yung commissioner, meron pang asawa ng congressman ang sasabihin, hindi ko type ang pagbumukha ni Mendoza. Right. Huwag mo siyang isama sa hearing. So, saan ako? Doon ako sa kantin. Naghihintay. Dahil hindi niya type ang aking face, di ba? Second, so habang dinideliberate yung budget, come on, from the Commission on Audit, this budget is very important. Alam mo ba kung bakit sinasabi natin na hirapan tayo sa inspection ng project? Kasi yung drone, dadalawa daw ang drone ng Commission on Audit. And you're talking of flood control projects, ilang flood control projects over the Philippines, di ba? Na medyo kung minsan alanganin yung location, Wait, di just ba? bigay. Dalawa lang. I mean, mas marami akong drone actually, to be honest. Baka mas maganda pang drone ko. Pahiramin mo naman. Ay, mga vlogger eh, di ba? So, pairaman ko na lang pala. Yung pala, yung mga mas Yun ang mas balik- marami kami mga Teka, vloggers yun na ang drones. chika sa akin. Hindi ko naman But I mean, alam kung even ano. if it's not literally to, no? Ibig sabihin, may pagkakulang in monitoring, may capacity Sige, balik issue. tayo. Okay. Di, So, yun what na nga. capacity Oo, issues? di, Yeah, may capacity problema ka na. No? Di, siyempre, magpo-propose ka. Ito yung budget namin, etc., etc. Tsaka, siyempre, Richard, di ba? Gusto mo rin na mangyari na yung audit teams mo hindi naka-reside sa agency, di ba? So, i-pull out mo at COA yung yeah, di yeah. ba? Para hindi sila humihingi Healthy ng distance. papel, hindi sila humihingi ng training doon sa agency. Nasa COA sila, di ba? Yun ang hinihingi namin. Budget na valid at kailangan. Anong mangyayari? Anong usapan sa budget hearing? At eto naman, there are some sessions na nandun ako. Commissioner, yung auditor mo dito sa agency na to, masyadong masipag. Kung ano-anong Yeah. nakikita, binubulat-lat. Pwede mong ilipat. Bibo masyado. Oo, May bibo pakilipat. masyado. Yeah. Pakilipat. Meron ding, nako, etong si auditor so and so, hindi na daw siya napopromote. Baka naman pwedeng
ma-promote natin. Right. So, ang ibig sabihin, yung reforms na ini-initiate mo, hindi mo, naandun ka doon sa punto na talagang makikipagtigasan ka or gusto mo nilang sakalin yung nagpapapromote dahil alam mong ayaw mo sanang gawin pero wala kang reason dahil naandun. So, ang question ko, yes, we can use our savings. Yes, that's fiscal autonomy. But what if we compute the budget of the Commission on Audit as at a certain percentage of the budget and treat it as an automatic appropriation? Di ba, Richard? Para hindi namin kailangang pumila, hindi Right. namin kailangang magmakaawa, hindi namin kailangang wag mo munang ilabas ang Right. audit report na yan. Or Basically, worse, nagiging negosasyon siya eh. worse, baka pwedeng ito i-promote mo, kanino na yung loyalty? Ito Right. i-promote mo at gawin mong auditor ng project ko or project na gawin mong auditor ng Senado or auditor ng Kongreso. I'm not talking about specific examples. I'm just trying to make ano. So in this particular paano natin gagawing independent, di ba? Talagang mahahawakan, di ba? Right. Ngayon, alam mo, ang pinakamasakit dyan, when I ask around sa mga chismosa doon sa loob ng Congress, sa mga estudyante kong nakakausap paminsan-minsan, ano ba yung dahilan? Bakit ayaw nilang gawin at ibigay yung tinatawag nating a percentage of the budget para hindi na kami pipila? Sabi nila, una, mahirap daw computing yung percentage. Sabi ko, bago pa kami umalis ng COA, na-compute na namin yan. Right. Eh kasi daw, yung budget daw, merong mga portion na hindi dapat kasama. Then, i-layout natin. Ano yung hindi kasama doon sa computation kung saan i-draw natin yung 1%. But basically, meron daw isang nagsabi, hindi na sila pipila sa atin? How do we wield our power? Exactly. So, this is it. Basically, lang in-explain ko dito, kasi ako, medical course ako nag-start. My dad, the same sister. Ito, ang tingin ko dito is multiple organ failure. Basically, yan ang nangyari, di ba? May multiple organs ka nag-fail. Yung judicial institutions mo, yung internal checks mo, yung fiscal autonomy ng COA mo. So, ang daming ways to manipulate the system to prevent actual accountability. Kaya, obvious yung pag-usapan natin ngayon is what is the next step, di ba? Kasi maganda mag-rally, maganda mag-name and shame ng mga Nepo kids. Okay ako dyan. Pero you want the day after, di ba? After Yes. rage, what's next? Strategy, solutions. Pero yung isa pang gusto kong maintindihan dito is actually, you kind of touch on that is, sa tingin nyo, bakit kaya, why would the Ferdinand Marcos? Because yun yung isa pang medyo na-weirdo ng tao. Wait, Bakit a siya Ferdinand nag-expose? Marcos is pushing for good governance? No, I remember very well yung mga earlier days of Marcos Jr., yung mga Duterte supporters na hindi happy sa mga ginagawa niya. This is before yung explosion ng Uniteam, or implosion rather. Sasabihin nila, si Marcos ay Aquino 2.0 as a pejorative way, right? Ako naman, my joke was like 80% Aquino, 20% Duterte, on foreign policy at least. Diba? So may mga ganun variation. Actually. But now, literally, Marcos Jr. is sounding like Pinoy. Para kulang na lang, daan matuwid ang sasabihin niya, di ba? Sa gobernong tapat. I mean, so, it is strange, but at the same time, sa tingin nyo, is there a substance to this? And how to make sure there'll be a substance to this? So, inevitably, we're gonna discuss solutions. Ano bang dapat gawin ng civil society, mga eksperto, mga journalists, to make sure hindi lang itong latest news cycle and then after 2 months, iba na naman ang topic. Iba na naman ang drama. Okay, sa totoo lang, Richard, alam mo, hindi ko naman sila parehas binoto, di ba? The President and Right. the Vice President. Walang pagpapanggap dyan. But I have friends in both, may mga kaibigan akong BBM, may mga kaibigan akong DDS. But one thing is, nagulat din ako, ha? But kahit papano, nagkaroon ako ng parang konting, oops, parang gusto kong paniwalaan, di ba? Kasi, but I'd like to look at it as something like, baka legacy mode or something, di ba? Yeah, of course. Oo, yeah. kasi maybe they wanted to clean their name, etc. We know it's not perfect. Kaya nga minsan madalas tinotroll ako, sinasabi BBM daw ako. But if you take a look at it, di ba? Pag siningnan natin, nakita ko rin sa SOCMED post eh. Actually, yung dating presidente siya ang nagsabing maraming nakawan, maraming ghost projects sa DPWH. Did he investigate it? Di ba? Wala, di ba? Did he You're initiate talking about anything? Duterte? Yeah. Is this the same administration na nagsimula yung ligaya ng Diskaya? Because if you look at the PCIJ Exactly. report, and Diskaya's Ang laki own, nung di ba? 2016 talaga daw sila nagsimula ng mga big flood control projects. Yeah. They were in this business for a long time. That's why nagulat nga ako. Merong social media at post na nakita ko, hindi ko alam kung yun ba ay nagawa ng paraan or what, or maybe totoo, na sinasabi niyang, marami ang nakawan dyan sa DPWH, etc., etc. Pero wala siyang ginawa.
aside from that, di ba? At pangalawa, di ba siya rin ang nagsabing ihulog ang auditor sa hagdanan. Di mo makakalimutan yan, di ba? So performative. Mahilig magdrama si Digong, but we know But that walang- concretely, like Farmali, we can talk about Farmali. We Yes, can of talk about the course. big projects that Diskaya got in 2016 to 2017 alone. Wala akong nakita even a pretension to do something concrete about it. So this one though, At with wag natin BBM, i-exempt ang ombudsman nun, ha? Wala rin tayong narinig sa ombudsman nun, di ba? At ipinagbawal pa ang access sa SALN. So ito yung nakikita natin ko, yung a perfect storm para sa di ba? Kung may Right. movie, ito yung tinatawag na perfect storm. Anyway, I do not want to, ayokong palalimin niya na issue lang ito ng BBM at DTS. Kasi gusto kong sabihin, issue ito na walang kulay. Kasi lahat ng mamamayan ang tinatamaan. Going forward, kung if I may, ang gusto kong tingnan, ano yung pwede nating gawin? At ito yung, sa tingin ko, ito yung pwede nating gawin. Nung nandun pa ako sa Commission on Audit, in-institutionalize namin yung Citizens Participatory Audit. So pwede nating gawin na, sabi natin kanina, yung 4, pinerfect nila yung proseso at sistema, di ba? Kaya hati-hati lang sila. Siguro kailangan nating ibalik. Yung mga church-based organizations, professional organizations, they can go back and sit down as procurement observers. Iba kasi kapag alam nung grupo, oops, Bantay meron sarado. tayong hindi Yeah. kabaro dito or meron tayong hindi kasama Right. dito, di ba? Second, syempre kung ano man yung controls na hindi gumagana pero maayos ang design, mai-improve mo. Pangalawa, I'd like to think of this, no? Ako ayoko nang ibalik ang pre-audit eh. But dito sa nakita natin, hindi lang overpriced, hindi lang substandard. Kung hindi, totally walang napunta sa project. Baka pwedeng return of selective transactions to pre-audit. Ibig sabihin, selective pre-audit. Ipi-pre-audit mo lang, I know the Commission on Audit can do this, pwede silang manggawa ng criteria, lahat ng projects, capital project amounting to blah, blah, blah. However, since ako rin na nagsabi na ang pre-audit ay reward sa mga corrupt, kasi Richard, 2 beses kang kikita. Bago ka bayaran, natural, hawak ang leg ng kontraktor, pirma kagad ang auditor, di ba? And after, di ba? And it's a punishment dun sa masisipag. Kasi talagang tutok na tutok ka dun sa management functions. Minsan, naaagaw mo na rin. Pero sa akin, dito sa sitwasyon na may mga ghost project, pwede na sana, ipanalangin natin, and I hope marinig tayo ng mga taga-COA dahil alam ko naman na alam din nila ito, pag-aralan yung return to selective pre-audit. But with a twist. Alam niyo yung twist? Pagdating sa pre-audit, may statement of work accomplished, i-inspect. Kailangan sa inspection, may representative ang professional organization. You have a representative from the PICE and you have a representative from PICPA. So, ito, can you spell out those acronyms just for people? Sorry, this is looking like an intern. For the purpose of our audience, Yeah. what are those acronyms? Okay, PICE, Philippine Institute of Civil Engineers, and Okay. PICPA, Philippine Institute of Certified Public Accountant. Right. So, ang ibig sabihin nito, punta tayo sa project, ako yung project engineer, nandito yung representative ng civil engineers. And therefore, they will have to observe and pipirma din sila kung halimbawang sabing, oo nga, 35% accomplished. So, hindi na pwedeng 4 lang ang mag-uusap. Right. At naandun din ng auditor para malaman kung tama ba ang documentation at tama ba yung process at nag-i-exist pa yung project. In this case, dinidiffuse natin yung tinatawag nating yung responsibility, di ba? At piniprevent natin yung possibility ng tinatawag nating connivance. Kaya yun ang nangyari, di ba? Right. Wala nang inspection, pinipirmahan na lang yung statement of work accomplished. So pag tiningnan natin, kung may nakabantay sa bidding, tapos may selective pre-audit, hindi ka pwedeng bayaran hanggat hindi na i-inspect. Hindi na tayo makakakita Pag ng sinasabi ghost niyo project. selective period, randomized ba yan? No. Hindi. Maglalagay ng category. For example, Ah. it could be at random, but kailangan i-exclude mo na kaagad yung mga high-value items. Right. Merong sariling systematic process ng sampling ang Commission on Audit. Right, But what we're exactly. saying is, kailangan makapture natin yung pinaka-vulnerable na sampling na transactions, di ba? So You with mean that, vulnerable to corruption? yes. Okay. So for example, may flood control doon sa Bacolod.
And we have to say hi to the Bishop of Bacolod. Inorganize na yung mga Right. Yeah, citizens ng Bacolod na sila Right. yung mag-i-inspect, di Opo. ba? So parang ganito, hindi ka naman basta pwedeng mag-inspect ng walang paalam sa gobyerno. But remember, the Commission on Audit has already institutionalized the participation of CSOs in the audit process. And what we're saying basically is, on the critical processes na pumapaloob sa paggastos ng pera, magkakaroon tayo ng citizens participation. So participatory auditing? So, Yes, yes. So hindi lang para sa budgeting, now auditing rin. Yeah, Pwede but pa rin this time, yung group ang magbebet. For example, may project ka sa Right. Bacolod, sasabihin, eto yung contractor. And we expect na meron na tayong freedom of information, Right. meron silang website, na andyan yung budget sa website, yung contractor. Sasabihin ng group ng PICE o kaya PICPA, na-mention na natin yung ibig sabihin nila, teka, ito ang contractor. Siguro ito si engineer so-and-so ang pwede nating ibadala. Right. In that case, inaano natin, sila yung magbibet, di ba? So, kailangan nating bantayan yung system. Pero kailangan din siguro natin bantayan na ito yung mga nagbabantay, di ba? I mean, you might need No, also that's why Yeah. it is the representation and commitment of the professional organizations, Right. right? Remember, nag-issue ng statement ang PICPA, Yeah. condemning corruption. So, hindi naman pwedeng statement lang. We want more Right. action, di ba? So, pag nakita natin ito, di ba, ang sasabihin, ay ano naman yun, paano naman yung gastos ko pagpunta doon sa project site? Right. Ito naman ang aking recommendation. Take it as a part of the project cost. Sabihin, di pinalaki mo yung project cost. No. Sabi mo nga, 50% overprice, di ba? Sabi nyo nga, 30% yung naiiwan sa project, Maano yung 10% ilagay mo doon sa cost of oversight? If you can di save ba? a lot from corruption, Oo. right? And then, pwede nating tingnan from the planning pa lang. You have the United Architects Association of the Philippines. Titingnan nila yung estimate, di ba? Titingnan nila yung plan. And maybe they can come up with standard plans. Halimbawa, Richard, di ba yung budget ng flood control, pare-parehas? Tanda mo, kahit saan lugar, pare-parehas? Maybe these different professional organizations can come together and say, okay, when it comes to flood control of this nature, in this location, Pwede comparable we can in have the costs. following prices or we Yeah. can have the following estimate. Ano naman ang kailangan natin dito? Yung website kung saan imo-monitor natin ang prices ng mga unit items. We used to have that. The Commission on Audit used to have this price monitoring bulletin. If we make it online, gamitin na rin natin ang AI. Oy, Cebu, Zamboanga, Davao, magkano ang presyo ng simento? So if you take a look at the planning and budget linkage, you have the professional organizations developing the standard costing, you have the website carrying the monitoring of the price of the unit items, then you have more or less the cost that should be the guide in the preparation of the bid estimate. And therefore, mapa-plug natin bago pa mag-bidding kung ito ba ay overpriced. And therefore, pagdating sa procurement observation, the representative of the civil society can take hold of, ito ang sinasabi ng mga CSO, ito lang yung estimate, bakit parang medyo mataas? And the representative can also question, ano ang nangyari? Bakit parang nagkaroon ng bulungan dito sa ginawa kong dito sa isinagawang public bidding. Pagdating naman sa execution ng project, kasama sa inspection yung engineer ng PICE, kasama sa inspection yung accountant ng PICPA, I think mahirap magkaroon ng overpricing at ghost project. This seems to be very ideal, pero ang tagal-tagal kong pinag-isipan yan. Right, yun nga, inisip ko, I mean, we're not Norway or New Zealand, pero nag-work ba yung mga ganitong ideas sa mga konteksto ng mga, let's say, defective democracies katulad Well, sa let me atin? point an example. During the Yolanda typhoon in 2013. Tacloban, Yeah. ginamit natin yung citizens participatory audit. Yung mga beneficiaries ng mga house, remember yung mga victims, pinagtayo sila ng bahay, di ba? Yung mga beneficiaries kasama namin. I have pictures in my Sila yung nagsusukat, sila yung nag-o-observe ng at maganda yung sinabi nila, ay ma'am, ito po ay bahay namin. Bagamat project ng gobyerno, kami po ang titira. To our advantage na ma-determine namin na safe siya, maayos ang design, at tama ang presyo. We need to do that. Right. We have done that. It's only a matter of going back, ayusin natin, at syempre, sabi ko nga,
Nag-issue na rin lang po ng statement kasama ang Phoenix, kasama ang Makati Business Club. Dadagdagan ko na yung aking hiling. Baka pwedeng yung mga Makati Business Club, yung Phoenix, you help Yeah. with your Well, the accountants. the Yes. director will be also in this Yes, show, in this with your season. engineer, with your architects, and with your businessman, your procurement officer. Ibigay nyo lang yung mga presyo ng simento, bakal, and then magtayo lang tayo ng website kung saan nandito Right. yung mga presyo. Napakaliking tulong. Ang tanong sa akin, bakit ba lagi mo kami isinasamang mga mamamayan? Trabaho naman nila yan. Exactly. Nakita natin hindi gumana yung oversight system. Now, kung sasabihin Right. natin bakit kayo isasama, kasi tayo po ang nawawalan. Kaya dapat tayo ang magtulong-tulong. So institutionalized vigilance, participatory auditing. I mean, these are very interesting ideas. Huling-huli, I was wondering, gaano kamahalaga na gawin itong mga issue na to sooner than later dahil nakita natin sa Indonesia, nakita natin more violently in Nepal, itong frustration with corruption is getting out of control. How important is for us to have this kind of constitutional rule of law-based solutions? Dapat urgent, di ba? Dapat nga pwede natin sabihin, it should have started yesterday, di ba? Yun ang mga Yeah. biruan, di ba? And kaya nga, diniscuss natin ito dito sa iyong platform, dito sa iyong programa, ay sana maraming makarinig. Hindi sa tayo ay nagmamarunong o nagmamagaling, alam nating mas maraming marunong at magaling sa atin, subalit tayo ay sumusubok at kumakatok sa mga isipan, sa mga puso ng lahat na nakikinig. Kasi na-try na namin yan Nagkaroon din kami ng Barangay Health Center, Citizens Participatory Audit. Yung mga nanay, sila Right. nagmo-monitor ng gamot. To their advantage na pakinabang na bantayan yan, di ba? So ang puntos natin ay maaaring hindi ganun kaperpekto, yung tinatawag nating planned execution, pero ang mahalaga at sana mangyari, commitment ng simbahan, commitment ng professional organizations, at yung betting, mahalaga yon, di ba? Right. And commitment ng bawat mamamayan. Kahit man lang po mag-message kayo doon sa isumbong o doon sa kung anumang website na gagawin na wala pong project dito. Magpadala ng picture, sa halip po ng picture ng girlfriend, ng inyong mga asawa, picturean niyo yung mga project ng gobyerno na sa tingin niyo ay depektibo. Ginawa yan minsan, di ba? Right. May kapitbahay ako noon, ang ipinapadala sa akin, ma'am, wala pong heavy equipments na nadating dito at lagi pong walang project engineer. So nagdo-document, ipinapadala sa amin, ibabato naman namin sa auditor. Ito po yung tinatawag nating citizens participation. We need to do that. Alam ko pong mahirap, alam ko pong nakakapagod. In terms of gastos, ang suggestion ko at ang aking hamon. Ang laki naman ng matitipid pag ginawa ito, di ba? Ano ba naman yung 10% para sa oversight cost, di ba? On that note, thank you so much very much, Salamat. Ma'am Heidi Mendoza, for that really, solution-based discourse. Kasi, again, maganda yan, magalit tayo, mainis tayo, mag-vent out tayo, but eventually we have to go to solutions and institutionalized solutions. So thank you for that very, I would say, compartmentalized and multidimensional approach. Katulad ng sinabi ko, parang multiple organ failure ito So you have to have interventions on multiple fronts. At dahil seryoso yung problema na to before it gets worse or fatal, right? It's important na meron tayong urgent solutions. So thank you so much for that. Believe me, I like those ideas. These are creative ideas. And we have no choice but to embrace as many creative ideas possible as we look into solving the corruption problems. Thank you very much. Catch us again next week here on One News. You can also check out the long conversation on Spotify and YouTube. I'm Richard Hidarian, and that was a view from Manila. We're One News, all sides, all the time.